tanim kaso. Walang pagkakaiba sa kaso nila sa akin for human trafficking na wala naman nagrereklamo at walang kahit ang ebidensya na ako mayroong recruit no, para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Ang plunder dapat pangungurakot, okay, sa kaban ng bayan. Kailan ba naging krimen ang magbigay ng donasyon para sa isang taong tumatakbo para sa isang posisyon sa gobyerno? Ang requirement lang po at ang pinapatawag ng parusa ay kapag ikaw ay nagbigay ng donasyon, hindi mo dideklara sa iyong sotse at kung meron natirang pondo, hindi ka nagbayad ng buwis. Pero hindi po plunder ang pagbibigay ng pribadong pondo para sa kandidatura ng isang kandidato. Kung yan po'y krimen, wala na pong tycoon na magbibigay ng campaign funds kasi lahat po sila po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan lang po yan. Yan ay typical Marcos tanim kaso, gaya ng tanim kaso laban kay Apollo Kibuloy laban sa akin at ngayon laban kay Senator Marcoleta. At Senator Joel Villanueva na dati mga kalyado po ng minority. Sa ilalim ng gobyernong ito, hindi. Kasi yan ang kapalit ng kanilang pagiging malahudas sa mayorya, dating mayorya na naisa nang isiwalat ang katotohanan tungkol dito sa flood control scam at nais na sana nila magkaroon ng pagpatas na pagdidinig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So tingin ko meron ng areglong nangyari dyan at hindi na sila mapapanagot sa administrasyon ng Marcos Vangan. Mga partners, mukhang magkakaroon na tayo ng reunion sana sa darating na mga panahon, no? At ako miss na miss ko na yung studio natin dyan. Sana makabalik na ako sa Pilipinas. At mukhang eto nang simula ng katapusan ng rehimen ng kadiliman sa ating bayan. At sa wakas, no, nangyayari na ating inaasahan at hinahangad ng taong bayan, ulitin muli ang kasaysayan, husgahan ng administrasyong bangag ay wala ng karapatang magpatuloy sa kapangyarihan. Hinihikayat ko po ang lahat ngayon ng mga Pilipino, magkaisa na po tayo, ipakita po natin ang ating pagmamahal sa inang bayan. Hindi na po ito laban ng Duterte, laban sa Marcos lamang. Ito po ay laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Kung kayo po ay naniniwala na ang leader ay dapat nasa tamang pag-iisip, dapat hindi adik, dapat hindi korap, sumama na po kayo ngayon sa EDSA. Opo. Attorney, na-sorpresa ho ba kayo sa pagdagsa po, biglang pagdagsa ng mga tao dyan po sa EDSA ngayon? Hindi. Kasi kung titignan niyo yung mga Facebook entry, sabi ko, ito na ata ang grand confrontasi between sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan. No? At sinasabi ko nga na sana yung banta na aarestuhin itong si Senator Marcoleta ay maging dahilan na para lahat ng Pilipino ay magkaroon ng paninindigan. No? Alam mo, hindi si Senator Marcoleta ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan. Ang dahilan ay dahil nauulit muli ang mga panahon na para bagang tayo na sa martial law na imbis na formal na magdeklara ng martial law kung saan nawawalang bisa yung tinatawag nating writ of habeas corpus na isang remedyo kapag ikaw ay inaresto na walang sapat na dahilan. Ang ginagawa naman ni Marcos Jr. ay nag-i-issue ng mga non-bailable cases. No? Ako po yung pangalawang biktima dyan. Ang kauna-unang biktima si Pastor Kibuloy. At siyempre ngayon, binabantaan itong si Senator Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. No? So make no mistake about it, kung tayo po ay talagang isinugay ang buhay natin para sa inang bayan noong 1986, dapat po lumabas tayo muli dahil ang nangyayari po talaga mas matindi. It is undeclared martial law at siyempre may additional problem tayo ng namumuno ay isang bangag. Opo, at may mga nakikita ho ba kayong mas malalim na dahilan bukod sa plunder case laban nga po kay Senator Marcoleta, attorney, na nag-trigger kung bakit ganito po ang sasapitin o mangyayari po sa kanya? Dahil na sinabi ko, no? Yung tanim kaso labang kay Marcoleta, ito'y patunay na talaga meron ng undeclared martial law. Imbis na magdeklara ng martial law, ikulong ang mga tao na walang dahilan at hindi sila makakatakbo sa hukuman para ng kalayaan, ang ginagawa nila non-bailable cases na parehong epekto.
nakukulong na walang remedyo. Kaya tingin ko ang taong bayan naninindigan na. Kasi kung nangyari yan sa isang senador, pwede nilang gawin yan sa kahit sino. Kung nangyari yan kay Pastor Campolo Kibuloy, kung nangyari yan sa akin at kayo kay Senator Marcoleta, talagang susunod-sunod rin ng Marcos Bangag ang kanilang kalasingan sa kapangyarihan at mag-aaresto na ng walang kahit anong remedyo dahil ang gusto nilang gawin ay supilin ang katotohanan, supilin ang kritisismo laban sa administrasyon nito. Opo, at maaari ho bang maging dahilan din ho ito at maaari mas mapadali pa yung conviction sa impeachment trial ni VP o impeachment ni VP Sara Duterte o doon mismo sa investigasyon ng flood control scandal? Well, alam niyo, patong-patong na yan eh. Ang galit ng taong bayan din dahil sinusupil ang katotohanan, pinipigil ang paglabas ng katotohanan tungkol sa flood control scam kung saan napakadami natin mga kababayan ang namatay dahil sa kinukurakot yung mga pondo para sana maibsan ang kahirapan ng mga mamamayan natin kapag meron tubig baha. At sa tingin ko, kung talagang pumutok na ang bulkan, mawawalang saysay na impeachment na yan. In fact, pag pumuktok ang bulkan, gaya na nangyari doon 1986, baka mawala na yung kongreso na yan at tayo magsisimula na naman from scratch, no? Dahil yan naman ang nangyari doon 1986. Hindi po krimen yung sinasabi ko, no? Kung hindi, ito'y kasaysayan lamang. Na kapag ang tao talaga nagkaroon ng disgusto sa gobyerno, papalitan ng mga institusyon. Lalong-lalo na nakikita natin kung ganong kakorap talaga ang kongreso na talagang kasangkot sa anomalya ang Kongreso at ang Presidente at kinakailangan siguro buwagin muli ang mga institusyon para tayo magbuo muli ng mga institusyon. At sana kung mangyari nga yan sa bagong saligang batas dahil ganyan naman po mangyayari pag nagkaroon na naman tayo ng isang people power revolution, sana nga po gumawa na tayo ng mga institutional reforms para ang Kongreso, imbis na maging kuta ng korupsyon, ay siya talaga ang maninindigan laban sa korupsyon. Dapat tayo matuto dito sa karanasan sa Europa, no, na ang kanilang parliament, bagamat hindi naman kinakailangan na maging parliamentarya tayo, pwede naman tayo as is na Congress, pero ang mga politiko halal sa base sa politika, political parties halal base sa plataforma, hindi dahil sa personalidad. At kapag ginawa natin yan at bubuwagin ng mga district representation, mawawala yung korupsyon kasi wala ng district engineer na merong katapatan doon sa mga district congressman. So ngayon po nakasalalay ang lahat sa desisyon ng Pilipino. Tayo ba ay magkakaroon ng panibagong panimula o talaga bang tayo ay magpapatuloy sa sistemang bulok na walang solusyon na naibibigay ang gobyerno sa ating mga kababayan? Opo, bago ko ipasok kay Part Admar, Attorney, sa tingin mo, dahil nga ay sinasabi nga ng ilan na marami baga, malawak po yung involved ditong anomalya kaugnay nga sa flood control projects. Sa tingin mo ay mareresolve ba yan? Gayong alam mo namang madami yung di mo na sangkot dito. Hanggang hindi matanggal ang presidente sa posisyon, hindi po magkakaroon ng solusyon yan. Dahil ang punot dulo ng flood control scam ay ang presidente mismo. Meron na pong testigo na nagsabi, si Zaldico, 100 billion ang insertion ng presidente, 25 billion ay diniliver sa kanya. Hindi lang po yan. Meron pang karagdagang testimonya si Zaldi na yung mga budget na nakalaan sana sa Kamara de Representante at ang Senado na pagkukuhanan din naman ng korupsyon ay inangkin na rin ng presidente. So mas malaki pa po sa 100 billion talaga ang inangkin ng presidente kung saan pinagkakitaan yan. Yan ay isang ayon sa isang whistleblower na si Zaldico, no? At sa tingin ko, habang narariyan ng presidente, hindi pakikinggan ang testimonya ni Zaldico. Kaya nga ngayon, mga kababayan, sinimula na po na ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pero wag po nating gawin ito laban lamang ng Iglesia ni Cristo. Dapat ito laban ng people of the Philippines versus Bangag Marcos Jr. Attorney, magandang hapon si Admar po ito. Balikan ko lang yung dito po sa issue ng plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ang paliwanag po ng ombudsman kung bakit plunder ang kanilang inihaing kaso ay dahil daw po sa pagtanggap ng donasyon na 50 million or form as gift daw, no? At sinasabi dito na naging parte ng ill-gotten wealth, lagpas 50 million daw po, kaya ang naisip nila na kaso dito ay plunder. Ano pong masasabi niyo po rito? Yan ay halatang tanim kaso. Walang pagkakaiba sa kaso nila sa akin for
human trafficking na wala naman nagrereklamo at walang kahit ang ebidensya na ako'y mayroong recruit, no, para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Ang plunder dapat pangungurakot, okay, sa kaban ng bayan. Kailan ba naging krimen ang magbigay ng donasyon para sa isang taong tumatakbo para sa isang posisyon sa gobyerno? Ang requirement lang po at ang pinapatawag ng parusa ay kapag ikaw ay nagbigay ng donasyon, hindi mo dideklara sa iyong sotse at kung meron natirang pondo, hindi ka nagbayad ng buwis. Pero hindi po plunder ang pagbibigay ng pribadong pondo para sa kandidatura ng isang kandidato. Kung yan po'y krimen, wala na pong tycoon na magbibigay ng campaign funds kasi lahat po sila po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan lang po yan. Yan ay typical Marcos tanim kaso, gaya ng tanim kaso laban kay Apollo Kibuloy at laban sa akin at ngayon laban kay Senator Marcoleta. Opo, at sinasabi din dito sa sa plunder law, no, kaugnay dito sa ill-gotten wealth dito sa D2, ang sabi rito, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, hindi pa matukoy kung yung mga nasa likod ditong donation meron agad na makukuhang benepisyo mula dito po kay Senador Rodante Marcoleta. Yun nga po sinasabi ko kaya tanim kaso yan Dahil anong benepisyo makukuha noong nagbigay ng pondo? Alam, tanggapin na natin. Siguro inaasahan nila na kahit paano magkakaroon sila ng relasyon sa senador. Pero ang sinasabi ng batas, yung gift or donasyon kapalit for instance ng kontrata. Ano naman kontrata mabibigay ni Senator Marcoleta as senator, di ba? Hindi naman kontratista itong si Mike Defensor, di ba? Kung si Mike Defensor ay isang kontratista, pwede tayo magduda. Pero hindi po yan prima facie kriminal, no? Dahil talaga namang ang mga kontratista, gaya ng kahit sinong mamamayan, ay pwede magbigay ng campaign donation sa isang kandidato. Ulitin ko po, kapag yan ay ginawang krimen, hindi na po tayo magkakaroon ng eleksyon kasi wala na magbibigay ng pondo. At baka wala nang matirang tycoon sa ating bayan dahil lahat yan po pwedeng makasuhan ng plunder. Kalokohan po yung kaso laban kay Marcoleta. Opo, at sa kabila po nito ay ang issue po ng flood control ay tila natatabunan na po unang-una dito sa mga kasong isinasampa laban sa mga kritiko and at the same time ito pong umuusad na impeachment po laban sa pangalawang Pangulo. Attorney, ano masasabi niyo po? Wala talaga silang intensyon na imbestigahan at parusahan ang mga nasa likod ng flood control scam dahil ang mastermind dyan ay walang iba kundi si Marcos Jr. Binabaling nila ang sisi kay Tambaluslos at Kizaldico pero ang katotohanan, saan ba kumuha ng kapangyarihan si Martin at si Zaldi? Si Zaldico, malinaw po ang sabi niya, siya ay tagasunod lang sa utos ng hari. At nung minsan, nagsalita na rin po si Tambaluslos na kung siya'y babagsak, dadali niya ang lahat. Dahil ang lahat ng pinagkagawa naman itong dalawang ito, sang-ayon lamang sa ulo ng tunay na mastermind, si Marcos Jr., ang tunay na mastermind. Opo, nabanggit niyo po na lagi nating naririnig yung pangalan ng dating speaker, do tinatanggi niya ito, pero marami pong mga nag-aakusa laban sa kanya. At ang pahayag po ng ating gobyerno, binibuild up pa yung kaso. Mas mabilis yung pag-usad ng kaso doon sa mga kritiko po ng kasalukuyang administrasyon, attorney. Kaya nga po sinasabi ko, we are under martial law. Kaya lang, hindi gaya ng ginawa ng diktador na ama nitong Bangag Neto, ito hindi na nagdeklara. Ang ginagamit niya bilang substitute sa martial law, bilang pagsususpinde doon sa privilege of the writ of habeas corpus, mga non-bailable cases. Kaya kung papansin ninyo, mga walang katuturan na non-bailable cases ang sinasampa niya laban sa mga kritiko, gaya nga sa atin, dahil alam nila na maski may mga remedyo, pa pwede nilang harangin ng remedyo. Gaya lang sa kaso ko, no? Ang remedyo ko bago ako makadulog sa Court of Appeals ay isang dismissal na aking petition for review galing sa Secretary of Justice. 9 na buwan na
nakatiwangwang yung aking petisyon sa Secretary of Justice, hindi ginagalaw dahil alam nila kahit anong decision dyan ng Secretary of Justice, makakadulog na ako sa Court of Appeals. No? So talagang malinaw po. Martial law ang epekto ng ginagawang tanim kaso na non-bailable cases ng Marcos Bangag administration. Opo. Attorney, doon naman po sa kay dating DPWH Secretary Bunuan ay siya gagawing state witness. Ano naman po ang tingin po ninyo? Well, naintindihan ko kung bakit nais ni Bunuan ng maging state witness dahil sa katutak ang kanyang karamdaman at bilang ng oras niya dito sa mundong ibabaw siguro, no? Pero ang punto, hindi naman magkakaroon ng ganitong scam talaga kung hindi pinag-utos ng presidente mismo. Ang mga kalihim ng Department of Public Works at kahit sinong kalihim, yan ay alter ego lamang ng presidente. So kung talagang kakanta si Bunuan, ang dapat niyang ituro walang iba kundi ang kanyang boss, Marcos Bangag Jr. Paano kung hindi? Well, sa tingin ko, bakulong siya dapat. At tingin ko naman, pag nagkaroon ng bagong gobyerno, pwede naman buksan muli itong issue ng kanyang pagiging state witness. Dahil isa sa requirement, you must not be one of the most guilty. Sa tingin ko, bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, ikaw talaga ang lead agency na pagpapatupad ng mga proyekto infrastruktura gaya ng mga flood control projects. At sa tingin ko, isa ka sa mga pinakamagiging guilty. Opo. Yung mga dating sundalo, hindi ho ba sila kwalipikadong maging state witness din po dito sa flood control anomaly? Sa tingin ko, dahil hindi nga sila ang most guilty, sila ay utusan labang, sila ay ideal para maging state witnesses. Pero dapat sa bagong gobyerno, magkaroon talaga tayo ng batas gaya ng sinulong ko nung na ako'y nasa Kongreso pa na Whistleblower Act dahil kinakailangan meron tayo talaga institutional guarantees sa mga whistleblowers na magsisiwalat ng mga kababalaghan sa gobyerno dahil kung wala ang testimonya nila, hindi natin mapapakulong ang mga buhaya sa gobyerno. Bago lang nagkaroon ng press conference ang ombudsman, attorney, sabi nga ng assistant ombudsman at spokesperson na si Miko Clavano, kung accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman. We understand what they are fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Anong masasabi po ninyo? Except hindi nila hinahabol ang talagang tao na dapat panagutin ang presidente. At saka dapat hindi sila nagpapagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon nito na malinaw naman na nangyayari. Ang pinaka makapangyarihang sandata laban sa mga kritiko ng gobyernong ito, ang Office of the Ombudsman. Doon naman po sa civil case na ibinasura po ng Quezon City Trial Court laban po kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Zaldico at kay Congressman Vargas. Ano naman po ang inyo pong masasabi po doon? Tingin ko it sends the wrong message na po pwedeng magnakaw at walang pananagutan. Bagamat hindi ko alam ang detalye ng kaso. No? Pero meron po yung messaging. Hindi maganda yung messaging na lumalabas dyan. You can get away sa pagdanakaw. Yun nga yung problema dahil sabi, bakit daw yung mga hindi sangkot sa flood control ang nauunang kakasuhan, kundi ito bang mga kritiko po ng administrasyon, attorney? Kaya nga po ginagamit nila sa data ang mga non-bailable criminal cases for plunder and human trafficking kapalit ng pagdedeklara ng martial law. Opo. Umaasa ho ba kayong makakasuhan yung dalawang senador na lumipat po sa bagong majority ngayon, sina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva, na dati mga kalyado po ng minority? Sa ilalim ng gobyernong ito, hindi. Kasi yan ang kapalit ng kanilang pagiging malahudas sa mayorya, dating mayorya, na naisanang isiwalat ang katotohanan tungkol dito sa flood control scam at nais na sana nila magkaroon ng pagpatas na pagdidinig sa impeachment ni Inday Sara Duterte. So tingin ko meron ng areglong nangyari dyan at hindi na sila mapapanagot sa administrasyon ng Marcos Bangag. Opo. Doon sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte, may pre-trial order na. Attorney, ano yung inaasahan po ninyo sa magiging takbo mo nito sa mga susunod na araw? Kung si Win Gatchalian na pumirmang presiding officer na hindi abogado at wala alam sa law of evidence ang magiging presiding judge, Zarzuela po ang mangyayaring dyan sa impeachment na yan. Zarzuela. Pero ang sinasabi o nire-recommendang possible na mag-presiding judge ay itong si Senator Chis Escudero. Ano pong masasabi po niyo doon?
Well, malahudas man lang si Cheese, at least abogado yan. At naintindihan niya law of evidence. Kung ayaw nilang pagtawanan ng impeachment court dahil ang presiding judge ay wala alam sa batas at sa law of evidence, kukuha talaga sila ng abogado bilang isang presiding officer. Pero kinakailangan, aminin muna nila na walang bisa yung ginawa nilang pagre-rebisa sa Senate rules dahil nung panahon na rinibisa nila ang Senate rules ay wala naman silang karapatan na gawin yon dahil hindi naman Senate President si Win Gatchalian noong mga panahon na yon. So kinakailangan aminin muna at baguhin muli ang rules ngayong malinaw na Senate President si Win Gatchalian. Opo. Pero sa mga nangyayari ngayon, abangan natin kung talagang mabubuhay pa ang Senado at Kongreso. Sigurado ako kapag ang taong bayan ay nagwagi sa kagustuhan ng tunay na pagbabago, wala na rin naman dyan si Win Gatchalian. Opo. Kayo ho ba Loose na loose si Gatchalian. Opo. Kayo rin ba naniniwala na baga ginagamit lamang po itong impeachment para ilihis daw yung issue ng flood control anomaly para makalimutan at dito nakatutok yung taong bayan sa impeachment? Well, isa yan sa kanilang kumbaga goals, no? Pero ang totoong dahilan dyan ay gusto nilang tanggalin talagang balakid ang mga Duterte sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto till kingdom come. Hindi pa sila kontento dun sa 20 taon na nagpasasa sa kapangyarihan at sa kakurakutan ng kanyang amang diktador. Nais niyang maulit muli ang kasaysayan at kung po pwede mas mahaba pa sa 20 anyos, no, ang kanilang magpagpapapasa sa kapangyarihan. So ang tunay na pakay ay para mawala ang mga Duterte bilang banta sa kanilang kagustuhan. Pero siyempre, isa sa magiging benepisyo na yan ng pagpapatuloy ng impeachment, makakalimutan yung pananagutan ni Bangag Jr. bilang mastermind sa flood control scam. Opo. Attorney, marami na po tayong mga kilos protestang ginawa, no? Mga nakalipas po ang lawak-lawak at ito na pong bago ngayon. Sa tingin po ninyo ay masisindak o baga matatakot po ba ang administrasyon sa dami po ng mga tao kung magpapatuloy po ito, Attorney? Sabihin na lang natin ganito. Yung pagtipon-tipon sa EDSA, yan ay pag-ulit sa kasaysayan. Okay? Yan ay pag-ulit sa kasaysayan. Pero kapag hindi sila natuto sa kasaysayan at maging kapit-tuko sa pwesto, yung crowd na yan, o pwedeng magmarsa yan sa Malacanang. At walang kahit anong rehas ang pwedeng maging depensa ng Malacanang sa hagupit ng taong bayan. Huwag na sana umabot doon. Ulitin ko, ayaw ko na umabot sa pagdadanas ng dugo itong disgusto ng mga mamamayan. Kaya kung gusto nila na makaiwas nga dito sa pagdanas ng dugo, mapayapa na silang aalis sa pwesto at kung po pwede, umalis na rin sa bansa dahil kapag sila ay manatili sa bansa, talagang this time around, hindi na sila magkakaroon ng kalayaan, parurusahan na sila dahil terrible na itong nangyari sa atin, paulit-ulit na ang kasaysayan. Kinakailangan makulong talaga ang mga nagdarambong sa taong bayan. So, kayo ho naniniwala pa rin, umaasa pa rin ho sa ehekutibo o sa gobyerno na pakikinggan itong panawagan nga ng mga rallyista, itong mga taong bayan? Yung hirap kasi ng kabuhayan sa Pilipinas, ang siyang nagbigay ng galit na nararamdaman ngayon ng lahat ng Pilipino. Hindi yan maiibsan hanggang hindi siya mawala sa pwesto. Kaya nga kung ayaw niya magdanas ng dugo, mapayapa na niyang ibibitawan ang kanyang posisyon dahil alam naman niya. Dahil sa kanyang karamdaman na siya ay adik, hindi siya po pwedeng maging bahagi ng solusyon sa problema ng bayan. Ang kanyang magagawa para magkaroon ng solusyon, magbitiw sa pwesto. May mga pending cases ho sa Supreme Court kaugnay po ng issue sa kalusugan, di ba, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung tungkol sa ICC arrest warrant, dito sa impeachment case at doon sa yung ICC arrest warrant nga at maraming iba pa, Attorney. Kayo ba'y naniniwala na ang taong bayan ay makakaasa pa sa ating hukuman, ang ating Korte Suprema? Alam mo, nagkakaroon lang talaga ng legal controversy habang di pa naghuhusga ang taong bayan. Pero pag naghusga na ang taong bayan na paalisin sa pwesto isang presidenteng bangag
walang magagawa ang kahit anong hudikatura dahil ang Korte Suprema na rin ang nagsabi nung naluklok sa pwesto si Cory Aquino, bagamat hindi siya ang sinertify na nanalo ng COMELEC, pag nagsalita ang taong bayan, yan ang batas. Alright. Attorney, siguro ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Well, nananawagan po ako lalong-lalo na sa mga dilawan, sa Pinklawan at sa simbahang Katolika. Para sa mga dilawan, huwag niyo pong kalimutan na itong mga Marcos ang pumatay kay Ninoy Aquino. Bakit naman ngayon nakikipagsabuatan kayo? Pinatay si Ninoy Aquino dahil pinaglaban niya ang demokrasya, pinaglaban niya ang malayang pananalita, ang malayang pag-iisip, at lumaban din siya laban sa korupsyon. Bakit ngayon kinakampihan niyo ang pumatay sa iniidolo nating si Ninoy Aquino? Sa simbahang Katolika, tayo po ang pinakamalaking katolikong bansa sa buong Asya. Kung gusto ninyong panatili na ang relihiyong Katolika ang magiging pananampalataya na nakakarami, makikiisa na po kayo sa taong bayan. Dahil kung hindi, baka makita ninyo ang numero ninyo ay bababa at lalaki lamang ang numero ng Iglesia ni Cristo. Nasa inyo po ang desisyon kung ano magiging kinabukasan ng simbahang Katolika sa Pilipinas. Makiisa sa sambayanan or makiisa sa isang bangag ng presidente.